Every 7 years daw, meron nangyayari sa buhay natin. Whatever man yung magiging decision mo, yung makakapag-create ng future mo. Ibig sabihin, ngayong taon, magta-28 ka na, every 7 years yun. So, ano yung ginawa mo ng 21, which is kakagraduate mo lang. Oo, kakagraduate. Shucks, Diba? ang tagal So, na nun ah. Kapag pinili mo yung other side na negative, yun yung makakapag-create sa mga remaining years of your life. Versus nung 2021, bumili ka ng insurance, yung mga turning 23, diba? So, yung mga decisions mo yun, nakakapag-create ng mga happening. Kasi kunyari, nung 21 ako, kakagraduate ko lang nun. So, yung taon na yon na 2012, yun yung moments na anong gagawin ko sa buhay ko. Yun yung nag-network marketing ako, nag-real estate. Yung mga ganong moment na ano bang gagawin ko sa buhay. Kung hindi ko pinili yon, wala ako dito ngayon. Kasi kung pinili kong mag-employment, nandun ako sa employment ngayon. Tapos, nung 28 ako, 28 ka. yun yung pumasok na ako sa leadership. Kasi 2017, 2018, yun yung nag-AUM ako tsaka UM. So, na talaga ako sa leadership kasi na-build ko na yung team ko sa real estate. Binild ko muna yung isa para dito, nagawa na natin ang paraan kasi nga hindi naman magiging madali ang journey sa papasukin mo in terms of leadership. Nililid mo pa nga sarili mo, maglilid ka pa ng ibang tao. Pero yun yung magdidictate ng next moments of my life. So ngayon, 7-year cycle na naman ako, 35 ako. Learn ako ng AI, mag-learn na naman ako ng content creation. Parang sabi ko, yung cup ko na puno na, puno na siya, nag-overflow, kailangan talaga i-apply yung new learning. Sabi ko nung April, parang ready na ako to learn something new. And apply. And apply. Ikaw ba pipili kung kailan mag-start? Or parang 7-7 talaga? 0 to 7? Ganun ba talaga? Or ikaw minsan, ano siya, before ka mag-35, before ka mag-28, nangyayari na yun. Or minsan after that year. Doon yung mga biggest happening sa buhay na mo na may turning point na makaka-affect sa remaining years. Oo. Actually din yun nga. Kasi 21, graduate ako. And parang kailan lang din yun, 2020 pandemic, di ba po? So, talagang defining moment yung ginawa ko. Nag-start mag-work up till now. Kasi figuring out yun kung anong gusto ko, anong ayaw ko, saan ako magaling, ano yung kaya kong gawin, ano yung hindi para sa akin. Yun talaga, sobrang gulo talaga ng early. Parang, yun nga, hanggat kayang mag-take ng risks habang bata pa and less pa yung responsibilities, doon na mag-fail, doon na lahat, doon na ma-overwhelm and all, and doon na kaharapin yung fears para makapag-start ng maaga-aga. Ito pala yung gusto ko, edi, ano ba yung mga dapat gawin dyan? So, yun naman yung grateful po ako talaga sa naging journey ko rin so far. Lalo na tong 1 year na to, na minsan din nagkaka-imposter syndrome din ako this year na talaga ba, deserve ko ba to? Yung na-close ko na sale, talaga ba, baka naman accident lang to. Pero kung looking back, hindi siya accident kasi tinetrain ko na yung sarili ko for years para sa moments na nakaharap na ako sa tamang kliyente na, di ba, na right for me and also ready ako for that person. So, may time talaga, may napakinggan ako, the purpose of time is becoming. Ibig sabihin, kaya nag-exist yung time is for us to become the person we are not yet. Di ba? Hindi ka, ikaw po as Miss Teen na ganyan ngayon, hindi ka naman pinanganak ganyan ka na agad. You needed those time na mag-grow ka as a person and then as a leader. Di ba? Kaya ganyan ka ngayon. So, kaya I know na raw material pa rin naman ako ngayon. Pero I'm a product ng decisions nga rin since nung, lalo na talaga, for me, nag-start ang life ko after graduate. Doon ko na nag-start yung buhay ko after graduate. Dahil wala nung time na yon, pinipili ko na yung decisions na para sa akin. Before kasi parang, sige, saan bang school ako i-enroll? Sa parents na ako naka-decide or ano. Pero after graduate, accountable na ako sa life ko from this moment onward. So, para sa nag-start parang bata pa lang ako eh. Kung gano'n. Diba? Bata pa lang ako na nag-explore and everything. Pero grateful ako sa growth. And yung growth ko nga nakikita ko na hindi pa siya yung pang highlight reels. Hindi pa siya yung grand and
visible, more on inner work pa rin talaga. In terms of my discipline, my habits, my mindset, my character. So, ayun. Meron akong mga realization na pinapakinggan kita. Kasi nung nag-35 ako, ewan ko kung nangyari rin ba ito nung early 30s. Wala akong pakialam sa ibang tao. May ganyan nga. Oo. May moment na ako na parang, yung iba, di ba, may sarili mga properties, family, yung lifestyle, pa-travel-travel around the world. Pero pagbabalikan, ito yung binigay sa akin ni Lord. Happy na ako sa family na binigay sa akin. Grateful ako na nabigyan ako ng opportunity na magbantay kay Daddy na dahil nandito ako sa AIA compared kung 8 to 5 ang trabaho ko until nung mawala siya. Tapos, pag everyday, grateful ako na nakakasama ko yung family ko, sila mami, mag-walking or magkwentuhan kami, na possible yung iba walang ganong family na makakapag-spend time. Tapos, yung buhay ko naman ngayon, hindi kasing hirap ng mga na-experience nung iba. Financially, tsaka yung iba na breadwinner talaga or nakatira somewhere sa mas liliit na bahay. Focus na lang ako sa ano yung mga kaya kong makontrol. Tapos kung yung iba, binigay ko na yung best ko, hindi ako masyadong affected. Siyempre gusto kong makatulong sa ibang tao, pero we can only do so much. Dapat ikinokontrol yung iba. Dapat alam na nila yon. Iniisip ko, kung i-relate ko yung sarili ko, dapat alam ko na yung responsibility ko na kung gusto kong maging successful sa field. Support system na lang yung iba, yung mga leaders at yung mga iba pang mga angels, saka staff or employees dito sa AIA, sa akin. Tapos kung gusto kong mag-exercise na lang ako. Damo na yung iba. Thinking, magpapaalam pa rin ako. Kung gagabihin ako umuwi, ganun para hindi malaki yung gate. Or para courtesy lang sa mga taong nakatira sa bahay. Then, pinipili mo lang din kung ano yung gusto mong i-post sa social media. Nagpo-post lang tayo dahil hindi tayo sa gantong industry. Paano nga pag wala? May intindihan mo na tuloy yung mga iba na hindi mahilig mag-post ng mga clients at friends. Nandun na ako sa point na... I don't give a... Ganun na. Di ba yung mga vloggers? Instead na yun yung mga lagi ko napapanood, syempre BTS na lang pinapanood ko. Tsaka mga Tony Talks. To be inspired ng mga sharing ng other people than sa mga buhay ng mga iba. Minsan iniisip ko na ang sarap naman talaga nakaka-inspire, pero kung ang effect sa akin ay the other way around, to compare myself and my life to other people, willing ba ako i-take yung risk na pinagdaanan nila papunta doon? Hindi ko rin naman kaya yung na-experience sila na, di ba yung mga bashers, na sobra yung atake sa kanila. Happy na ako sa peaceful life, sa private life, sa healthy me, and sa happy family. Yung mga bagay na meron na ako ngayon, but still, syempre hindi nawawala yung pangarap na pagtatrabahuhan ko pa rin para kumita ng malaki, para makapag-give ng mga gantong lifestyle to my family members. Basta, yun nga yung sinasabi sa seminar na hindi lang illegal, immoral at life-threatening. Kung ginagawa mo yung mga bagay na hindi against that, sa tamang landas ka naman. Hindi ka lang makasakit ng ibang tao. Hindi ka lang makaapak ng ibang tao. Hindi ka nagde-deceive. Oo. Yes. Basta tama yung ginagawa mo, ayun, nandun ka. Hindi pa lang nagiging resulta ng the way you want it, ng mas mabilis, kasi maybe hindi ko pa nabibigay yung 101% ko. Yung doon, compared yung iba. O kaya naman, syempre, may mga whirlwinds sa buhay. May iba sa yung binigay na situation si Lord na kailangan mong i-face, na doon ka naman nag-grow. Kaya naantala lang muna yung journey mo. Pero pagbabalikan, sobrang kina ng growth mula nung gumraduate ako. Grateful ako na ganito na yung itsura ko versus no. Hindi pa ba ganyan nun, Miss Tin? Versus nung dati, hindi naman tayo binless ng super duper appealing na itsura. Kasi nga, if you look good, you feel good. Gusto rin naman natin maging good looking sa sarili natin and then sa iba. Yan, yun yung nararamdaman ko na ngayon. Yun nag-resonate pa sa akin sa sinabi ninyo is, limbawa, may mga magagandang nangyayari sa ibang tao. Ito yung highlights nila. Pero sa totoo lang, hindi naman puro rainbows and sunshines yung daan papunta doon. Siyempre, may sacrifices din sila. May mga risks din silang tinake.
may mga bagay din sila na give up para makuha yon. And so, kung gusto natin yung ganung bagay, dapat open din tayo na, alam mo yun, hindi lang yun yung i-embrace natin, dapat yung buong journey. And willing ba tayo na i-take yun? Pero life kasi nila yun. Diba? Gusto ba natin na maging copy ng life ng iba? Kaya we are carving our own paths, diba? First time lang naman natin mabuhay ngayon. So, kinikilala natin sarili natin. Kinikilala natin kung ano yung gusto natin. Kaya we're taking our time. And hindi naman yan parang laid out na, eto gagawin mo, next. Hindi ganun. Tapos, talagang may mga antala din, may mga bagay na wala sa plano na nangyayari. So, talagang yung lesson lang dito is focus on our own journey and our own growth. And kung may mga bagay na out of our control na nangyayari, kailangan ang matutunan natin is how to respond well, and then continue ulit. So, gano'n naman hanggat hindi pa tayo tinatawag ni Lord, kailangan galingan natin sa buhay. And yung sa sinabi niya, as long as hindi tayo naninira ng ibang tao, hindi tayo nagde-deceive ng iba, or ginagawa natin nakakasama sa iba, then we should be all out and we should give our all sa, and yung heart natin sa craft natin, kasi alam natin makaka-help sa iba and makaka-help din sa atin. And maybe kaya hindi pa natin nakukuha yung result na gusto natin, hindi dahil sa impossible sila for us, pero baka hindi pa tayo yung type of person na kayang i-handle yon. Kasi pwedeng yung win ibigay sa atin, pero kung hindi tayo the right person who can manage that well, baka ikasira pa natin. So, all this time, talagang self-development journey yung road natin. And yun po, na-remind din ako na yun talaga, kung eto hindi ko pa talaga harvest season, and then I should be faithful in my sowing season. Sowing. And paunti-unti may makuha kang harvest, then enjoy. Parang yung play money mo, enjoy while it lasts. But at the same time, tanim pa rin, tanim. And I know darating din yun. Principle naman yun sa Bible, there will always be time to, diba, sow and time to reap harvest. So, pag dumating na din doon, then may enjoy talaga natin kasi pinaghirapan natin yun. And we are the type of person who can sustain it. And share din natin yung wins natin din sa iba. And hopefully, mas magiging mabilis pa yung journey nila. Katulad nung tinake natin kanina na hopefully alam natin to ng mas bata, di ba? Dahil nag-grow tayo sa person, share din natin sa iba. So, win pa rin lahat ng even yung loss natin and yung mga delays. Yun ko siya nakikita ngayon. Ikaw, kailan mo na-experience yung feeling mo na left behind ka, or subconsciously you caught yourself comparing yourself from other people, or comparing yourself from those vloggers or mga things na nakikita mo sa social media? Share mo naman sa comment section kasi ganun din naman yung na-experience namin. Even if for you, parang hindi. Wala darating yung time na kapag lagi ka nagko-consume ng mga ganong contents, magiging automatic sa'yo na na-question mo yung sarili mo or yung life mo na bakit sila ang bilis ng growth, ikaw hindi. Diba? Yeah. Kaya piliin lang natin kung sino yung papakisamahan natin, piliin lang natin kung ano yung i-consume natin ng mga contents, papakinggan natin at mga babasahin. And pinakamalaki rin talaga dito yung personal mastery or adversity quotient. Para highs and lows, kaya di ba nauuso rin yung mga mental health challenges, kasi isa rin nakaka-contribute yun. Sa dami ng mga magandang things na nakikita natin sa social media, tapos ang babata pa nila maging successful. Compare natin na bakit sila ganito, na bakit ito yung situation. Be mindful sa consume, tsaka makakuha ka ng accountability body who will speak truth to you kapag ganyan na yung nangyayari, para hindi ka tuluyang mag-slide. And ma-discourage. Oo, ma-down at tuluyan ng hindi na pakita o kaya naman hindi na connect to other people. Kasi okay lang naman na share ng mga negative things. Okay lang naman na ma-down. Okay lang naman na malungkot. Kasi we're human beings. Yun nga yung bagay na nag-differentiate from us. From the other things. Yung meron tayong feelings. To sum it all up,
talagang, again, naririnig na natin to lagi, pero hopefully tumatak sa isip and sa heart natin na we should not compare our chapter 1 to other people's chapter 10 or chapter 20, 22, kung ano pa man yan. Kasi iba-iba tayo ng journey. And yun din, gusto natin yung life na may highlight reels and all. Pero yung life na, yung totoong life, hindi lang naman yun one moment na ganun eh. And mas maraming bagay yung nagko-contribute sa mga ganong resulta. It's done in quiet times, 'di ba? In the boring repetitions, in growing ourselves and growing to be that kind of person na kayang ma-achieve yung bigger goals and dreams and kaya yun ma-sustain. And so, ayun, we should honor our own pace and our own timing and also yung path na pinili natin. So, darating din tayo dun. Pero habang wala pa, we should embrace the process. Yun lang, guys. Thank you so much and See you sa next episode.